Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, namumuhay ang magkapatid na sina Lourdes at Dolores. Mga dalagitang hindi pa man lubos na nagkakaisip ng mga bagay tungkol sa pag-ibig o karangyaan ay sa pilitang hinubog na ng hirap ng buhay. Bata pa lamang ay nasanay na silang magbuhat ng mabibigat na sako ng uling, magputol ng kahoy at magtiis sa usok na bumabalot sa kanilang payak na kubo. Ang kanilang mga magulang ay parehong may sakit. Ang kanilang ama na si Mang Rodel, dating mag-uuling din, ay nilumpo ng matinding hika-sanhi ng usok at alikabok. Samantalang ang kanilang ina na si Aling Marta ay may malubhang rayuma, kaya't hirap na hirap sa bawat pagbangon. Kung kaya't ang lahat ng bigat ng buhay ay napunta sa dalawang dalagitang anak. Kahit napasan nila ang lahat ng hirap, hindi nawawala sa kanilang mga muka ang ngiti, lalo na kapag sabay silang naglalakad, pauwi bit-bit ang mga bayong ng uling, sabay umaawit ng mga kantang bayan. Kailangan nating magsikap, kapatid, wika ni Lourdes na siyang panganay at mas seryoso. Dahil kung hindi tayo kikilos, wala tayong maiuuwi kay inay at itay. Sumasang-ayon naman si Dolores na mas masayahin at palabiro bagamat ramdam din ang pagod. Oo na ate, pero sana dumating ang araw na hindi na natin kailangang mag-uuling. Gusto ko ring maranasan ang mag-aral, magsuot ng sapatos at kumain ng masarap na hindi tinitipid. Isang gabi, matapos nilang maibenta ang kanilang mga uling sa pamilihan, pauwi na sila sa baryo. Habang naglalakad sa masukal na daan, bigla silang nakarinig ng tinig, mahina ngunit tila umiiyak. Huminto silang magkapatid at nagtaka. "Naririnig mo ba yon, ate?" tanong ni Dolores habang kinakabahan. "Oo, parang boses ng isang babae," sagot ni Lourdes. At sa kanilang paghahanap, natagpuan nila sa lilim ng punong balete ang isang nilalang na hindi nila inaasahan. Isang babaeng buntis, maputla ang kutis, ngunit kakaibang ganda ang taglay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang buhok niya ay humahaba hanggang lupa. "Ayusin ninyo ako. Tulungan ninyo ako." Mahinang pakiusap ng babae habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Nagkatinginan sina Lourdes at Dolores. Hindi nila alam kung tao ba ito o hindi, ngunit nanaig ang kanilang malasakit. Lumapit si Lourdes at inalalaya ng babae. "Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin." Ngunit bago pa man nila maitayo ang babae, napansin nila ang kakaibang anyo ng kanyang balat. Tila kumikislap na parang perlas at ang hangin ay nagbago ng daloy. Doon nila napagtanto, hindi karaniwang babae ang kanilang tinutulungan. Isa itong nilalang mula sa daigdig ng mga engkanto. Ngumiti ang buntis na engkanto kahit puno ng pagod. "Mabubuting mga bata, hindi kayo nagatubiling tumulong sa akin. Tandaan ninyo, ang kabutihang loob ay may ganting di ninyo inaasahan." At sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwentong magbabago sa kapalaran nina Lourdes at Dolores. Mula sa pagiging mahirap na mag-uuling tungo sa isang buhay na hindi nila akalaing darating. Madilim ang kagubatan nang ihatid nina Lourdes at Dolores ang buntis na babae sa ilalim ng balete. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa kanilang natuklasan. Ang bawat hakbang ay tila may bigat, para bang ang daan ay alam din ang bigat ng kanilang ginagampanan. "Mag-ingat kayo," bulong ng babae habang hawak ang tiyan, tila nangangamba. "Huwag ninyong ipagsasabi sa iba na nakita ninyo ako rito." Hindi makapagsalita si Dolores, kaya si Lourdes ang nagtanong, "Sino ka po ba talaga? At bakit kayo nandito sa kagubatan, mag-isa at buntis pa?" Nag-angat ng tingin ng babae at sa kislap ng kanyang mga mata ay nasilayan ng magkapatid ang isang liwanag na hindi nila maipaliwanag. "Ako si Amihan,
isang engkantada ng kagubatang ito. Napadpad ako rito sapagkat ako'y tinutugis ng mga nilalang na nais agawin ang sanggol sa aking sinapupunan. Ang aking anak ay may taglay na kapangyarihang di dapat mapasakamay ng masama. Natigilan sina Lourdes at Dolores. Hindi nila alam kung dapat ba silang matakot o maawa. Ngunit nakita nila ang totoo sa anyo ng engkantada, hindi kasamaan kundi paghihirap at pangamba. Ang hiwaga ng kanyang tinig ay may kasamang pakiusap, isang musika ng ina na nagtatanggol sa kanyang magiging anak. Kung ganoon, ano po ang maitutulong namin? Tanong ni Lourdes habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang kapatid. Ngumiti si Amihan, mahina ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko hinihiling na ipaglaban ninyo ako, ngunit nais kong makapanganak ng ligtas. At kung kayo'y tutulong, ang aking basbas ay magiging sa inyo rin. Hindi na kayo mamumuhay sa uling at usok. Ang inyong pamilya ay di na magugutom. Napaluha si Dolores. Matagal na niyang pinangarap na maranasan ang ginhawa na hindi na marinig ang malalim na ubo ng kanilang ama tuwing gabi at hindi na makita ang ina nilang halos hindi makabangon. Ate, tutulungan natin siya, di ba? Tumango si Lourdes, bagamat dama ang bigat ng pasya. Oo, ngunit kailangan nating maging maingat. Kung may humahabol sa kanya, baka pati tayo'y madamay. At sa gabing iyon, nagpasya ang magkapatid. Tinulungan nilang makapagpahinga si Amihan sa kanilang payak na kubo, lihim sa kanilang mga magulang. Ang engkantada ay humiga sa banig na itinabi nila, habang si Dolores ay nagdala ng tubig at si Lourdes na may naglatag ng kumot. Sa kabila ng kanilang kahirapan, buong puso nilang inialay ang kanilang kakarampot na maibibigay. Bago tuluyang nakatulog si Amihan, muli siyang nagsalita. Mga anak, hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan. Sa tamang oras, kayo'y aking gagantimpalaan. Ngunit bago iyon, dapat muna kayong humanda. May mga pagsubok na darating at hindi iyon basta-bastang pagsubok. Nagtaka ang magkapatid. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Lourdes. Ngunit hindi na sumagot si Amihan. Mahimbing na siyang nakatulog, hawak ang kanyang tiyan, para bang pinapakinggan ang tibok ng buhay sa loob nito. Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Lourdes at Dolores. Ngunit kasabay ng pagbabagong iyon, unti-unti na ring lumalapit ang panganib na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, muling bumalik sina Lourdes at Dolores sa kanilang trabaho sa ulingan. Ngunit ngayong may lihim silang inaalagaan sa kanilang kubo, dama nila ang kakaibang kaba. Habang nagbubuhat sila ng kahoy, paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan ang sinabi ng engkantadang si Amihan. May mga pagsubok na darating. Kung may mga hahabol sa kanya, ate, ibig sabihin, hindi lang tayo ang makakaalam ng lihim na ito. Mahinang bulong ni Dolores habang pinapawisan sa pagbubuhat ng mga sanga. Alam ko, sagot ni Lourdes na seryoso ang muka. Kaya dapat tayong maghanda. Wala tayong kapangyarihan pero hindi ibig sabihin na wala tayong laban. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Amihan na nakaupo sa gilid ng bintana ng kanilang kubo. Ang kanyang kutis ay mas naging mapusyaw at ang kanyang tiyan ay mas lumaki kaysa kagabi. Sa kabila nito, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa payak na tahanan. Halos hindi na nila naramdaman ang hirap ng kahirapan dahil tila may kapayapaan sa paligid. Ngunit hindi iyon nagtagal. Habang nag-uusap sila, biglang umihip ang malakas na hangin. Kumalabog ang mga sanga sa bubungan at ang mga aso sa baryo ay nagsiulan ng tahol. Napatayo si Amihan, hawak ang kanyang tiyan. Narito na sila! Bulong niya, puno ng pangamba. Nagulat ang magkapatid. Sino? Halos sabay nilang tanong. Mag-aanino, mga nilalang na nagmumula sa dilim. Sagot ng engkantada. Sila ang mga nais kumuha sa sanggol ko.
Matagal na nilang pinaghahangad ang kapangyarihang taglay ng batang ito. Nagkatinginan sina Lourdes at Dolores, nanlalamig ang mga palad. Lumapit si Dolores sa engkantada. Paano namin kayo mapoprotektahan? Wala kaming armas, wala kaming alam sa labanang ito. Ngumiti si Amihan kahit natatakot. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang kakaibang liwanag na naging malaabong bato, bilog at makintab. Iniabot niya ito kay Lourdes. Ito ang batong bughaw. Habang hawak ninyo ito, may lakas kayong hindi ninyo kailanman naranasan. Ngunit tandaan, hindi sapat ang kapangyarihan kung wala ang tapang at kabutihang loob. Hawak ang bato, nakaramdam si Lourdes ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Para bang nagising ang lakas sa kanyang dibdib. Samantala, niyakap ni Dolores ang kanyang kapatid at ang engkantada, pilit na pinatatatag ang loob. Kaya natin to, ate, hindi tayo uurong. Sa labas, unti-unti nang lumilitaw ang mga anino. Mahahaba ang kanilang mga katawan, walang muka, at ang mga mata ay nagliliwanag na pula. Gumagapang sila na parang usok papalapit sa kanilang kubo. Isa-isang naglabasan ng mga ibon at paniking nagkakawala para bang pinapalitan ng dilim ang liwanag ng araw. Maghanda kayo, utos ni Amihan, dahil ang unang pagsubok ay magsisimula na. At sa unang pagkakataon, ang dalawang mag-uuling na dalagita na sanay lamang sa usok, kahoy at pagod ay haharap sa isang laban na hindi nila kailanman inakalang magiging bahagi ng kanilang buhay. Naguunahan ang pintig ng puso ni na Lourdes at Dolores habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanilang kubo. Ang mga anino ay dumudulas sa lupa, gumagapang sa dingding, at parang usok na gustong pumasok sa bawat siwang ng kanilang tahanan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kakaibang ugong na parabang daan-daang tinig ang sabay-sabay na bumubulong. Si Amihan, ang buntis na engkantada, ay pinilit tumayo sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan. Ngunit hinawakan siya ni Dolores. Hindi ka dapat lumaban, wika ng dalagita. Kami ang bahala. Inilabas ni Lourdes ang batong bughaw. Sa paghawak niya rito, ang kanyang mga mata ay kumislap at ang kanyang katawan ay binalot ng banayad na liwanag. Para bang ang batang sanay sa alikabok at hirap ay biglang nagkaroon ng lakas na higit pa sa karaniwang tao. Dolores, bulong niya sa kapatid, huwag kang bibitaw sa tabi ko. Tumango si Dolores kahit nanginginig ang tuhod. Pinulot niya ang lumang itak na gamit nila sa ulingan at doon niya naramdamang parang may dumaloy na init sa kanyang mga kamay. Kahit isang lumang sandata lang iyon, tila pinatatag ng presensya ng engkantada. Mula sa dilim, tatlong nilalang na anino ang unang lumusob. Ang kanilang mga hugis ay parang usok na nagkakaroon ng galamay. May matatalas na kuko na kumikislap sa pula at bawat yapak nila ay nagiiwan ng bahid na parang paso sa sahig. Ngayon na, sigaw ni Lourdes. Isang anino ang dumakma kay Dolores, ngunit agad niyang naiharang ang itak. Sa halip na mabali, ang lumang bakal ay nagliyab ng bahagyang bughaw. Nagulat siya. Ate, para bang buhay ang itak ko? Samantala si Lourdes ay kumilos na parang sanay na mandirigma. Isang hampas lang ng kanyang kamay na may hawak ng batong bughaw ay nagbuga ng liwanag at ang unang anino ay napaatras, tila nasunog sa liwanag. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho, bagkus ay muling nagbuo ng anyo at muling umatake. Huwag kayong matakot, sigaw ni Amihan mula sa kanilang likuran. Ang liwanag ng bato ay hindi lamang pang-atake. Ito'y lakas na nagmumula sa inyong puso. Ang tapang ninyo ang nagpapagana sa kapangyarihan. Dalawa pang anino ang sabay na sumugod kay Lourdes. Halos lamunin siya ng dilim, ngunit mabilis na dumating si Dolores, humarang, at buong lakas na inihampas ang itak.
Isang matalim na ugong ang kumawala at ang anino ay napunit, parang papel na winakwak. "Hindi kita pababayaan, ate," sigaw ni Dolores kahit nangingilid ang luha. "Kahit anong mangyari, magkasama tayo." Ngumiti si Lourdes at doon niya naramdaman na hindi siya nag-iisa. Ang batong bughaw ay biglang kumislap ng mas maliwanag, halos masilaw ang buong kubo. Isang malakas na bugso ng liwanag ang kumawala mula sa bato at ang mga anino ay napaatras. Dahan-dahang naglaho sa hangin na parang usok na tinangay ng hangin. Natahimik ang paligid. Wala na ang mga anino. Ngunit ang hangin ay nanatiling malamig at ang paligid ng kanilang kubo ay tila may bakas pa ng dilim. Humihingal si Dolores, nanginginig ang mga kamay, ngunit hawak pa rin ang kanyang itak. Si Lourdes naman ay lumapit kay amihan, itinago ang batong bughaw at inalalaya ng engkantada. "Natapos ba na?" tanong ni Dolores, nanginginig ang tinig. Umiling si amihan. "Hindi pa, ito'y simula pa lamang. Ang mga anino ay mga alagad lamang, ngunit ipinakita ninyo ang lakas na mayroon kayo. Hindi na kayo mga ordinaryong mag-uuling. Kayo ngayon ay bantay ng aking sanggol." Napatingin ang magkapatid sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at tanong. Ngunit higit pa roon ay ang bagong tapang na hindi nila inakalang taglay nila. Tahimik ang buong gabi matapos ang unang sagupaan. Ngunit sa kalooban ni Lourdes at Dolores, hindi na maibabalik ang dating payak na katahimikan. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig pa rin sa alaala ng labang yon, at ang kanilang mga mata ay nananatiling gising, laging nag-aabang kung muling lilitaw ang mga anino. Habang nakahiga si amihan sa banig, nagsalita ito sa tinig na tila musika ngunit puno ng bigat. "Ngayon ay nakita ko na ang tapang ninyong magkapatid. Hindi kayo tumakbo, hindi kayo sumuko. Dahil doon, panahon na upang sabihin ko ang totoo." Nagkatinginan ang magkapatid. Si Dolores, bagaman kinakabahan, ay nagtanong, "Anong ibig mong sabihin, amihan? Bakit kami? Maraming tao sa baryo, pero bakit kami ang pinili mong tulungan ka?" Humugot ng malalim na hininga ang engkantada. Ang kanyang mga mata ay kumislap at tila sumayaw ang liwanag ng buwan sa paligid ng kubo. "Hindi aksidente ang pagkikita natin. Matagal ko na kayong nakikita, mula pa nang kayo'y mga bata. Ang inyong angkan ay may lahing matagal ng kinaluluguran ng mga engkanto, isang lahi ng mga taong may dalisay na puso, mga taong may kakayahang makita at maramdaman ang mundo na lampas sa mata ng karaniwang nilalang." Napatigil si Lourdes. Ano? Kami? May lahi ng mga bantay?" Tumango si amihan. "Oo, ang dugo ng inyong mga ninuno ay konektado sa amin. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, nakalimutan na ng inyong pamilya ang kanilang pinagmulan. Kayo, Lourdes at Dolores, ay hindi lamang mag-uuling. Kayo ay tagapagbantay, mga bantay ng liwanag." Nagpatuloy si amihan, hawak ang kanyang tiyan na tila nararamdaman ang puwersa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. "May isang hula na matagal nang iniingatan sa aming mundo. Kapag ipinanganak ang aking anak, siya ang magiging tulay sa pagitan ng daigdig ng tao at engkanto. Ngunit dahil sa kapangyarihang taglay niya, marami ang nagtatangkang agawin siya. Mga nilalang ng dilim na gustong maghari sa dalawang mundo. At sa hula, dalawang dalagitang babae, mga anak ng lupa at usok, ang magiging tagapagtanggol ng aking anak." Nanlamig si Dolores at agad na kumapit sa braso ng kanyang ate. "Ate, dalawang dalagita? Tayo iyon." "Oo," sagot ni amihan. "Kayo ang tinutukoy. Ang pag-iral ninyo ay hindi aksidente. Ang bawat pawis at luha ninyo sa pag-uuling ay naghanda sa inyo upang maging matibay at matapang. Ang kahirapan ninyo ang nagpatatag sa inyong puso, hindi makapaniwala, Lourdes." "Paano kami? Hindi kami mandirigma. Wala kaming kapangyarihan. Kanina lang halos mamatay kami sa takot.
Ngumiti si Amihan, mahina ngunit puno ng pag-asa. Kaya ko ibinigay sa iyo ang batong bughaw, Lourdes. At ikaw, Dolores, kahit isang itak lang ang hawak mo. Pinasigla mo ito ng iyong tapang at pagmamahal sa kapatid mo. Ang tunay na lakas ay hindi sa sandata, kundi sa pusong handang magsakripisyo. Lumapit si Dolores at kahit nangingilid ang luha, ay matatag ang kanyang tinig. Kung ito ang tadhana namin, tatanggapin namin, basta't makaligtas ka, Amihan, at ang sanggol mo. Niyakap sila ng engkantada at sa kabila ng kanyang panghihina ay bumulong. Hindi kayo nag-iisa. Habang ako'y may hininga, gagabayan ko kayo. Ngunit dapat kayong humanda. Ang mga anino ay babalik at sa susunod, mas malalakas na ang darating. Kailangan ninyong pagtibayin hindi lamang ang inyong katawan, kundi ang inyong loob. Kinabukasan, hindi na muna nagtrabaho sa ulingan ang magkapatid. Sa halip, sinimulan nilang sundin ang mga turo ni Amihan. Pinakita niya kay Lourdes kung paano gamitin ng tama ang batong bughaw, hindi lang bilang sandata, kundi bilang pananggalang. Pinakilala naman niya kay Dolores ang mga simpleng orasyon na magbibigay lakas sa kanyang itak at sa kanilang loob. Habang nakatingin si Dolores sa asul na liwanag na lumalabas sa palad ng kanyang ate, napangiti siya. Ate, hindi na tayo basta-basta mag-uuling lang. Para tayong mga bayani sa mga kwento. Ngumiti si Lourdes, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Oo, pero mga bayani rin ang unang sinusubok ng kapalaran. Kailangan nating maging handa at doon nila tuluyang tinanggap ang kanilang papel. Mga tagapagbantay ng isang sanggol na maaaring magligtas o magwasak sa dalawang mundo. Mabilis ang mga araw na lumipas. Habang patuloy na tinuturuan ni Amihan ang magkapatid, lalo namang lumalakas ang kanilang loob. Si Lourdes, na may hawak ng batong bughaw, ay unti-unti nang natututo kung paano kontrolin ang liwanag nito. Hindi lamang sa pag-atake, kundi pati sa paghilom ng mga sugat at pagbibigay lakas. Samantalang si Dolores, bagaman itak lamang ang sandata, ay natututo ng mga orasyon na nagpapalakas ng kanyang galaw at nagpapatalas ng kanyang pandama. Sa bawat ensayo, lalo nilang nararamdaman na hindi na sila basta mga dalagitang nagbubuhat ng uling. Subalit kasabay ng kanilang paglakas ay ang paglakas din ng takot na baka dumating muli ang mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang nagbabantay si Lourdes sa may pintuan ng kanilang kubo, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang kuliglig, ni isang huni ng ibon. Ang hangin ay malamig at mabigat, parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Dolores, mahina niyang tawag. Gisingin mo si Amihan. May kakaiba. Nagising si Dolores at agad na nilapitan si Amihan. Ngunit bago pa sila makapaghanda, bigla nilang narinig ang nakapangilabot na huni mula sa kagubatan. Huni ng mga nilalang na hindi tao, hindi rin hayop. Dumating na sila, bulong ni Amihan, habang mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Ngayon, hindi na mga anino ang haharapin ninyo. Mga halimaw na ng dilim. Mula sa dilim ng kagubatan, isa-isang lumitaw ang tatlong kakaibang nilalang. Una, isang nilalang na parang malaking aso, ngunit ang balat ay puno ng kaliskis at ang mata ay pulang-pula. Ang ngipin nito'y matalim at ang bawat yapak ay nagiiwan ng usok sa lupa. Ikalawa, isang matangkad na nilalang na parang tao, ngunit ang balat ay kulay abo at puno ng bitak. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at ang kuko'y parang bakal na kayang bumasag ng bato. At ikatlo, isang nilalang na may pakpak ng paniki, malalaki at kayang tabingan ng buwan. Ang kanyang sigaw ay nagpatigil sa kanilang dugo at nagpayanig sa mga dingding ng kanilang kubo. Nagkatinginan sina Lourdes at Dolores. Dama nila ang matinding takot, ngunit kasabay nito ay ang alab ng kanilang dibdib. Alam nilang ito na ang kanilang tunay na pagsubok. Dolores, sa kaliwa, sigaw ni Lourdes.
Mabilis na umatake ang malaking asong may kaliskis. Inihampas ni Dolores ang kanyang itak at sa tulong ng orasyong itinuro ni Amihan, nagliyab ito ng bughaw na apoy. Sumigaw ang halimaw at napaatras, ngunit hindi tuluyang nagapi. Samantala, ang nilalang na matangkad at kulay abo ay umatake kay Lourdes. Mabilis niyang inilabas ang batong bughaw at mula rito ay kumawala ang liwanag na tumama sa dibdib ng nilalang. Umungol ito ng malakas at halos matumba, ngunit muli nitong binuo ang sarili. "Ate, hindi sila madaling patumbahin," sigaw ni Dolores habang pinapawisan at humihingal. "Alam ko," sagot ni Lourdes, "pero hindi tayo pwedeng umatras." Lumapit si Amihan at kahit mahina ay itinaas ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang malamlam na liwanag na bumalot sa magkapatid. "Mga anak, tandaan ninyo, ang inyong lakas ay mas malakas kapag kayo'y magkasama. Ang inyong ugnayan bilang magkapatid ang magtataboy sa dilim." Nagkatitigan sina Lourdes at Dolores at sabay na tumango. Magkasabay silang umatake, si Lourdes na may batong bughaw at si Dolores na may nagliliyab na itak. Sa bawat sabay na hampas at galaw nila, mas lalo pang lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Ang malaking aso na may kaliskis ay tuluyang bumagsak nang sabay nilang inatake. Ang matangkad na nilalang ay napunit ang katawan sa pinagsanib na liwanag ng bato at apoy. At ang nilalang na may pakpak ng paniki ay napaatras nang sabay nilang ihampas ang kanilang sandata hanggang sa ito'y tuluyang maglaho sa ulap ng usok. Hingal na hingal ang magkapatid, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita ang tapang at tagumpay. Lumapit si Amihan, luhaan at niyakap silang dalawa. "Ngayon ay sigurado na ako, kayo nga ang tinutukoy sa hula. Hindi kayo basta tagapagtanggol. Kayo ang magiging susi sa kaligtasan ng aking anak." Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, bigla nilang naramdaman ng malakas na pagyanig mula sa lupa. At mula sa kalayuan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Malalim, nakakatakot, at puno ng galit. "Hindi ninyo ako mapipigilan." Nagkatinginan sina Lourdes at Dolores at alam nilang ang tunay na panganib ay paparating pa lamang. Huminto sa kanilang pagkilos sina Lourdes at Dolores nang marinig nila ang tinig na nagmula sa kailaliman ng kagubatan. Ang tinig na iyon ay parang dagundong ng kulog, malalim at puno ng galit, at bawat pagbigkas ay tila nagpagalaw sa lupa. Maging si Amihan ay nanlaki ang mga mata, hawak-hawak ang kanyang tiyan na para bang may mabigat na pangitain. "Hindi, siya na nga," bulong ng engkantada. "Siya? Sino siya?" tanong ni Dolores. Nanginginig ang tinig habang nakapwesto pa rin sa tabi ng kanya ate. Humugot ng malalim na hininga si Amihan. Siya si Sargon, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Isa siyang dating bantay ng aming kaharian, ngunit nilamon ng kasakiman at galit. Ipinagkanulo niya ang liwanag at nagpakalunod sa kapangyarihan ng kadiliman. Matagal na niyang pinaghahangad ang anak ko sapagkat batid niyang kapag ang sanggol na ito ay napunta sa kanyang kamay, magiging walang hanggan ang kanyang paghahari. Mula sa malayo, bumukas ang lupa at isang napakalaking figura ang lumitaw. Ang kanyang katawan ay may sukat na halos 2 tao, balot ng makakapal na itim na baluti na parang hinubog mula sa usok at apoy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula at ang kanyang mga kamay ay may mahahabang kuko na kayang punitin ng bakal. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng lindol at bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng bulok na laman at abo. "Mga batang mangmang," unggol ni Sargon, ang kanyang tinig ay umaling-aungaw sa paligid. "Akala ba ninyo'y kaya ninyo akong pigilan? Ako ang kadiliman mismo. Ang inyong lakas ay parang apoy ng kandilang madaling mapawi ng hangin, ngunit hindi umatras sina Lourdes at Dolores.
Kahit nanginginig ang kanilang mga katawan, tumayo silang magkasama sa harap ni Amihan, hawak ang kanilang mga sandata. Hindi ka makakalapit kay Amihan. Matapang na wika ni Lourdes, mahigpit na hawak ang batong bughaw na ngayon ay nagliliyab ng mas maliwanag na bughaw na liwanag. Oo, dagdag ni Dolores na ngayon tila wala ng takot sa puso. Kahit na anong nilalang ka pa, hindi ka makakadaan hanggat kami narito. Napahalakhak si Sargon, isang halakhak na nagpagalaw sa mga sanga ng mga puno at nagpatig sa mga ibon sa paligid. Mga hangal. Ang tapang ninyo'y nakakatawa. Pero sige, ipapakita ko sa inyo ang tunay na lakas ng kadiliman. Mabilis na umikot si Sargon at sa isang iglap, isang alon ng itim na usok ang sumugod patungo sa kubo. Agad na inilabas ni Lourdes ang liwanag mula sa batong bughaw at nagkaroon ng malakas na salpukan ng liwanag at dilim. Ang hangin ay umuga at ang mga puno sa paligid ay napilay sa lakas ng banggaan. Samantala, si Dolores ay mabilis na sumugod, hawak ang kanyang itak na nagliliyab ng asul. Inihampas niya ito sa anino ni Sargon, ngunit ang baluti ng halimaw ay tila impenetrable. Wala ni bahid ng sugat. "Dolores! Umatras ka!" sigaw ni Lourdes. Ngunit huli na, isang malakas na hampas mula sa kamay ni Sargon ang tumama sa lupa sa tabi ni Dolores, dahilan upang siya ay matumba at muntik nang madurog ang katawan. "Ate!" sigaw ni Dolores habang pilit bumabangon. Lumapit si Lourdes at itinapat ang batong bughaw sa kanyang kapatid. Sa isang kisap mata, lumabas ang liwanag at bumalot kay Dolores, tinanggal ang sakit at binigyan siya ng lakas. "Hindi tayo dapat maghiwalay," sabi ni Lourdes, mahigpit ang tingin sa kanyang kapatid. Tumango si Dolores, pinunasan ng dugo sa kanyang labi. "Oh, magkasama tayo, ate. Hanggang huli." Ngunit bago pa man muling sumugod si Sargon, biglang umiyak si Amihan. Ang kanyang tiyan ay mas lumaki at ang kanyang muka ay namutla. "Ang anak ko, malapit na siyang ipanganak." Napahinto si Sargon at ang kanyang mga mata ay kumislap ng mas maliwanag. "Tama ang oras. Kukunin ko siya ngayon." Tumindig ang buhok ni na Lourdes at Dolores. Hindi lang laban ang kailangan nilang harapin. Kailangan din nilang protektahan si Amihan na ngayon ay nasa bingit ng panganganak. Nagngangalit ang hangin habang nakatayo si Sargon, ang pinuno ng kadiliman, sa harap ng kubo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab at bawat hininga ay parang apoy na gustong lamunin ng lahat. Samantala, si Amihan ay nakahandusay sa banig, hawak-hawak ang kanyang tiyan, habol hininga at pawisan. Ang kanyang mga daing ay umaalingaw-ngaw sa buong kubo. "Ngayon na, lalabas na siya," bulong ni Amihan, nanginginig ang tinig. Si Lourdes at Dolores ay nanatiling nakatayo sa harapan, nagsisilbing harang laban kay Sargon. Ang batong bughaw sa kamay ni Lourdes ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati, para bang alam nitong nasa bingit ng kapanganakan ng sanggol. "Hindi ninyo ako mapipigilan," sigaw ni Sargon. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at mula rito ay lumabas ang napakalaking alon ng itim na usok at apoy na diretso sa kanilang kubo. "Dolores!" sigaw ni Lourdes. Sabay silang nagpakawala ng lakas. Si Lourdes ay itinaas ang batong bughaw, nagbuga ng asul na liwanag, samantalang si Dolores ay inihampas ang kanyang nagliliyab na itak. Nagbanggaan ng liwanag at dilim at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Ang mga puno sa kagubatan ay naputol, ang lupa ay nabiyak, at ang hangin ay halos sumabog sa lakas ng banggaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi umatras ang magkapatid. Habang nagaganap ang labanan, halos mabaliw sa sakit si Amihan.
Mga anak, protektahan ninyo ako. Ang aking sanggol ay siyang liwanag ng dalawang mundo. Lumapit sandali si Dolores, pinisilang kamay ng engkantada. Kaya namin amihan, magtiwala ka sa amin. Pagbalik niya sa tabi ng ate, napansin niyang ang batong bughaw ay unti-unting nagbabago ng kulay. Mula bughaw ay nagiging purong puti, mas maliwanag kaysa buwan. Dolores, nararamdaman mo ba? Tanong ni Lourdes. Oo, ate, sagot ng kapatid. Para bang lumalakas ang bato dahil malapit nang ipanganak ang sanggol. Muling umatake si Sargon, ngayon ay mas mabilis at mas mabagsik. Tumalon siya at itinuro ang matalim niyang kuko kay Lourdes. Ngunit bago pa siya tumama, mabilis na humarang si Dolores at buong lakas na inihampas ang kanyang itak. Hindi ka makakalapit, sigaw ni Dolores. Kasabay nito, si Lourdes ay naglabas ng bugso ng liwanag mula sa batong bughaw. Naghalo ang apoy ng itak at ang bughaw na liwanag, nagbigay ng dambuhalang bugso ng enerhiya na sumalpok kay Sargon. Napaatras ang halimaw, umungol ng malakas at ang kanyang baluti ay nagbitak-bitak sa unang pagkakataon. Imposible! Sigaw ni Sargon. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigla. Dalagitang hamak, paano ninyo nagawa ito? Sa gitna ng lahat, isang matinis na iyak ang umalingaw-ngaw. Ang sanggol ay isinilang. Napaluha si amihan habang hawak-hawak ang sanggol na binalot ng liwanag. Ang kanyang kutis ay parang perlas at ang kanyang mga mata ay kumikislap na bughaw. Ang kanyang pag-iyak ay tila musika na pumapawi sa dilim. Ngunit nakita rin iyon ni Sargon, ang kanyang mga mata ay lalo pang nag-apoy. Sa wakas, ang anak na magbibigay sa akin ng walang hanggang kapangyarihan. At sa isang iglap, tumalon siya, diretso kay amihan at sa sanggol. Ngayon na ate, sigaw ni Dolores. Sabay na humarang ang magkapatid. Ang batong bughaw sa kamay ni Lourdes ay kumislap ng napakaliwanag, halos sumabog sa lakas. Ang itak ni Dolores ay nag-apoy ng bughaw na mas matindi kaysa dati. Magkasabay nilang iniharang ang kanilang mga sandata at isang dambuhalang pader ng liwanag ang bumangon sa pagitan nila at ni Sargon. Tumama si Sargon sa harang at isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Ang lupa ay lumindol at ang kagubatan ay nagliyab sa liwanag at dilim na nagbanggaan. Sa dulo ng lahat, nakatayo pa rin sina Lourdes at Dolores. Hingal, sugatan, ngunit hindi matinag. At sa kanilang likuran, ligtas ang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Nakahandusay si Sargon sa lupa matapos ang malakas na pagsabog ng liwanag at dilim. Ang kanyang baluti ay may bitak-bitak at ang apoy sa kanyang mga mata ay pansamantalang humina. Ngunit kahit sugatan, hindi siya tuluyang nagapi. Habang humahagok, tumawa siya ng isang nakapangilabot na halakhak. Hindi ninyo ako kayang patayin. Hindi pa ngayon. Ang kapangyarihang nasa inyo ay hindi pa ganap. Ngunit darating ang araw na kayo mismo ang magdadala ng anak na iyan sa akin. Napakunot ang noo ni Lourdes, hawak ang batong bughaw na ngayoy malamlam ang liwanag. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya. Ha ha ha. Muling tumawa si Sargon, bumangon at ang kanyang anino ay kumalat sa lupa, lumalayo sa katawan. Ang kapangyarihan ng sanggol ay hindi lamang liwanag. Isa rin itong susi. Kapag dumating ang tamang oras, kayo mismo ang magbubukas ng daan papunta sa kanyang trono. Biglang nagsalita si amihan, kahit humihina sa pagod matapos manganak. Sargon, hindi mo makukuha ang aking anak. Ang hula ay malinaw. Ang sanggol ay magiging tulay ng liwanag, hindi alipin ng dilim. Ngumisi si Sargon, ang kanyang mga mata ay muling nagapoy. Maling hula ang pinaniniwalaan mo, amihan. Alam ko ang buong katotohanan. Oh, magiging tulay siya. Ngunit kung ako ang may hawak sa kanya,
Magiging tulay siya ng aking walang hanggang paghahari. Bago pa muling makasagot si Amihan, ang katawan ni Sargon ay nagsimulang matunaw sa usok. Unti-unti siyang naglaho, ngunit naiwan ang kanyang tinig na umuukil-kil sa isipan ng lahat. Maganda kayo mga bata, babalik ako, at kapag bumalik ako, wala na kayong magagawa. Ang dilim ay lalamon sa lahat. At sa isang iglap, naglaho si Sargon. Umupa ang paligid. Ang kagubatan ay sugatan. May mga nasunog na puno, may mga bitak sa lupa, at ang hangin ay mabigat pa rin sa amoy ng usok. Si Dolores ay napaupo, pagod na pagod, ngunit hindi bumibitaw sa kanyang itak. Si Lourdes naman ay yakap ang kanyang kapatid, parehong basang-basa ng pawis at dugo. Si Amihan ay hawak-hawak ang kanyang sanggol, luhaan ngunit nakangiti. Mga anak, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala na kami ngayon. Lumapit si Lourdes, nakatingin sa sanggol. Ang mga mata ng bata ay kumikislap na bughaw at ang kanyang balat ay tila may sinag na liwanag. Amihan, siya ba ang tinutukoy sa hula? Oo, sagot ng engkantada. Ang aking anak ang magiging tulay ng dalawang mundo. Ngunit dahil narinig ninyo mismo ang sinabi ni Sargon, alam ninyong hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang plano ay malalim at kayo lamang ang makakapigil sa kanya. Nag-usap ang magkapatid sa gilid ng kubo. Ate, wika ni Dolores, kahit natatakot ako, hindi ko kayang iwanan si Amihan at ang anak niya. Kung tadhana talaga natin ito, tatapusin natin. Hinawakan ni Lourdes ang kamay ng kapatid. Oo kapatid, magkasama tayo sa laban na ito. Hindi lang para kay Amihan, kundi para sa ating pamilya, para sa baryo, at para sa lahat ng tao. Nakangiti silang nagyakap kahit sugatan at pagod. At sa kanilang mga mata, may apoy na hindi na muling mawawala. Apoy ng tapang at pagmamahal. Ngunit bago matapos ang gabi, muli silang nakarinig ng kakaibang dagundong mula sa kalayuan. Hindi iyon si Sargon, kundi mga yapak ng daan-daang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Dumarating na ang kanyang hukbo, mas marami pa kaysa kanina. Mahigpit na hinawakan ni Lourdes ang batong bughaw at si Dolores ay kumapit sa kanyang nagliliyab na itak. Sa kabila ng takot, sabay nilang binigkas. Handa kami. Madilim ang langit nang dumating ang sandaling iyon. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang hangin ay nagdadala ng mabigat na amoy ng abo. Sa malayo, gumuguhit ang mga anino ng daan-daang nilalang na paparating, mga halimaw na iba't ibang hugis, mga matang pula at mga katawan na puno ng kasamaan. Ito ang hukbo ni Sargon. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, hawak ni Amihan ang kanyang sanggol na nakabalot sa liwanag. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang bawat paghinga nito ay may kasamang alon ng liwanag na parang pinoprotektahan ng paligid. Mga anak, bulong ni Amihan kina Lourdes at Dolores, darating na ang oras. Ang huling labanan ay hindi lamang laban ng lakas, kundi laban ng inyong loob. Tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Umuga ang lupa nang dumating ang mga halimaw. Ang kanilang mga ungol ay naghalo-halo, parang dagundong ng kulog. Sa unahan, muling lumitaw si Sargon. Ngayon ay mas malaki, mas mabagsik, at ang kanyang katawan ay binalot ng makapal na usok na parang baluti. Ngayon, sigaw ni Sargon, tatapusin ko na ang lahat. Ang sanggol ay magiging akin at kayong dalawa. Kayo'y mawawala sa kasaysayan. Tumayo sina Lourdes at Dolores, magkahawak ang kamay. Ang batong bughaw ay kumikislap sa kamay ni Lourdes, habang ang itak ni Dolores ay nagliliyab ng bughaw na apoy. Hindi na sila mga batang mag-uuling lamang. Sila'y naging mga bantay ng liwanag. Sabay na sumugod ang hukbo ng dilim. Ang kagubatan ay yumanig sa kanilang mga yapak, ngunit sabay ring sumalubong ang dalawang magkapatid. Para kay Amihan, sigaw ni Dolores,
sabay hampas ng kanyang itak na pumutol sa mga nilalang na parang papel. "Para sa ating pamilya," sigaw ni Lourdes, sabay pakawala ng malakas na bugso ng liwanag mula sa batong bughaw na nagpalipad sa 10 halimaw ng sabay-sabay. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, hindi nauubos ang mga kalaban. Sa bawat mawawala, may 10 kapalit. Habang abala ang magkapatid sa hukbo, biglang lumusot si Sargon, diretso kay Amihan at sa sanggol. Tumalon siya, ang mga kukoy nakahanda upang agawin ang bata. "Hindi!" sabay na sigaw ni Lourdes at Dolores. Tumakbo sila, sabay na itinapat ang kanilang mga sandata. Sa pagbangga nila kay Sargon, muling naganap ang napakalakas na salpukan ng liwanag at dilim. Ang lupa ay nabiyak at ang hangin ay umalingaw-ngaw ng matinding pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, nagising ang sanggol. Imbes na umiyak, ngumiti ito at naglabas ng matinding liwanag mula sa kanyang maliit na katawan. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang liwanag. Ito'y purong kabutihan na pumawi sa dilim. Ang hukbo ni Sargon ay unti-unting natunaw, parang usok na tinangay ng hangin. Ang kanilang mga sigaw ay nawala sa liwanag. Si Sargon mismo ay napahiyaw. Hawak ang kanyang mukha habang natutunaw ang kanyang baluti. "Imposible! Ako ang kadiliman, hindi ako mawawala." Ngunit lalo pang luminaw ang sinag ng sanggol at sa tulong ng batong bughaw at ng apoy ng itak, sabay na itinulak ni Lourdes at Dolores ang kanilang lakas. "Tapusin na natin ito," sigaw ni Lourdes. "At para sa lahat ng inosente," dagdag ni Dolores. Sa huling bugso ng liwanag, tuluyang nilamon ng liwanag si Sargon. Ang kanyang katawan ay nagbasag-basag at ang kanyang sigaw ay nawala hanggang sa siya'y tuluyang maglaho sa kawalan. Tahimik ang lahat, ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa ayos. Ang buwan ay muling nagliwanag at ang hangin ay naging malamig ngunit payapa. Si Amihan ay luhaan, niyakap ang kanyang anak at nilapitan ng 2 dalagitang halos hindi na makatayo sa pagod. "Mga anak, nagawa ninyo. Hindi lamang ninyo iniligtas ang aking anak, kundi pati ang buong mundo mula sa kamay ng dilim." Lumapit siya at itinapat ang sanggol sa kanila. "Simula ngayon, ang kanyang liwanag ay bahagi rin ng inyong buhay. Hindi na kayo muling babalik sa kahirapan. Ang inyong pamilya ay pagpapalain at ang inyong pangalan ay hindi malilimutan." Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, nagising ang baryo sa kakaibang tanawin. Sa halip na usok at uling, ang kubo ni Lourdes at Dolores ay binalot ng masaganang halaman, malinis na hangin at masaganang ani. Ang kanilang mga magulang, na dati sakitin, ay biglang nakabangon ng malakas para bang muling bumata. Ang lahat ay nagulat at nagtanong kung paano nangyari. Ngunit ngumiti lamang ang magkapatid at sabay silang sumagot. Dahil sa kabutihan, may biyayang bumabalik. At mula noon, hindi na muling naghirap sina Lourdes at Dolores. Ang kanilang pangalan ay naging alamat, ang mga mag-uuling na dalagita na pinayaman at pinarangalan ng isang buntis na engkantada. Wakas.